Nagbabalik ang News at 1 para sa pagpapatuloy ng ating mga balita. Kampo ni Senador Jinggoy Estrada pumayag nang iharap ni Ben-Hur Luy ang nilalaman ng kanyang hard disk. Dito umano nakasave ang mga dokumento kaugnay ng umano'y mga iligal na transaksyon ng PIDAP. Ang buong ulat ihatid sa atin ang aming kasamang si Sweden Velado, mag-uulat mula sa Sandigan Bayan Live. Magandang hapon sa inyo, JC. Bigong maipagpatuloy sa Sandigan Bayan 5th Division ang bail hearing ni Senador Jinggoy Estrada. Ito ay matapos tutulan ng depensa ang dapat sana'y pagpresenta ni Ben-Hur Luy, testigo ng prosekusyon ng mga nilalaman na dokumento ng kanyang external hard drive tulad ng liquidation report at disbursement voucher na may kinalaman sa maanumalyang PDAP scam. Kirby, ayon sa kampo ni Senador patungkol sa laman ng kanyang hard disk dahil labag sa batas ang pagpresenta ng nasabing ebidensya, lalo pat kung walang pahintulot ng may-ari, yan ay ang JLN Corporation. Narito ang naging pahayag ng tagapagsalita ng depensa na si Attorney Alexis Suarez. We objected to it because it is against the E-Commerce Act and also to the anti-cybercrime law. Kasi what he encoded belongs to the corporation of JLN, and he only copied these files from the computer of JLN. Tapos the law, it is unlawful for him to introduce evidence without the permission or the consent of the owner of the files. That's why it is against they are saying that he may be criminally liable. And we are also objecting to it because it is also inadmissible if it is unlawful for him to introduce those journal entries. Ngunit ayon kay DOJ Undersecretary Jose Justiniano, mula sa panig ng prosekusyon, nasa ilalim ng Witness Protection Program si Luy, kaya meron itong immunity sa kahit anong criminal prosecution. Ibig sabihin, hindi siya maaaring makasuhan. Taliwas naman ito sa paniniwala ng depensa na nagsasabing hindi sakop ng immunity ni Ben-Hur ang present at future charges, kaya kung ipipresenta niya ngayon ang computer-generated files mula sa kanyang hard disk, siya ay criminally liable dito. Subalit ayon naman sa isang abogadong aming nakausap kanina, kung magkakaroon ng court order at payagan ng korte na ipresenta ang documents mula sa hard disk ni Luy, hindi na ito maaaring questionin ng depensa. Kaugnay pa rin niya ng aming tanungin si Senador Jinggoy kung ano ang masasabi niya sa posibilidad ng court order. Narito ang kanyang naging tugon. Basta ako wala akong tinatago. Gusto nyo naman buksan yung file ko, walang problema sa akin. Basta Dagdag ng senador, hindi rin umano siya nababahala kung iimbestigahan ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang kanyang bank accounts na nauna nang ginawa sa kapwa-akusado nitong si Senador Bong Revilla Jr. Samantala, dahil kanselado ngayong araw ang bail hearing ni Senador Jinggoy Estrada, ang susunod na pagdinig ay itinakda sa ika-27 ng Oktubre. Mula rito sa Sandigan Bayan at para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado. Maraming salamat sa iyo, Sweden.